Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 25 hanggang 31. Ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan? Nako, nasa dulo na tayo ng Mayo. We'll see, we'll see. But first, ihanda mo na Sagittarius ang isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, sasagutin po natin yan using these cards later on. Okay po, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Sagittarius sa mga sagot sa kanilang tanong. Inhale and exhale. Your cards for the week. Nice, nice, nice. Siya nga pala mga mahal kong Sagittarius, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta para sa atin. Malaking tulong po yan every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Sa mga new subscribers po natin, hello, welcome po sa ating channel. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the King of Swords. Panahon na Sagittarius for you na tumayo, maging palaban at talagang umaksyon. Parang pinapayuhan ka dito na kailangan mo na daw gawin or kailangan mo na daw aksyonan yung isang bagay na matagal mo nang pinag-iisipan. No? This week is the start to really rise up and charge forward. Ito ay nag-uugat sa iyong metikulosong pag-iisip, great strategy. Alam ko na meron kang hinahanda ngayon. And this is your big sign na magagawa mo na siya, may ihahakbang mo na, at meron ka na magagawang diskarte para ito'y matupad. Congratulations, okay? In your core energy, meron kang the Ten of Swords. Si Ten of Swords, sinasabi dito sa Sagittarius na kung meron ka mang mga pinagdaanan na mabigat, kung meron ka mang mga pinagdaanan na super sakit, super disappointing or rejection or pagkadapa, no? Huwag mong isipin na yan na yung dulo. Huwag mong isipin na ending ko na to. No. Meron pang pagbabago sa chapter ng buhay mo. Kumbaga nakompleto mo na nakompleto mo na yung cycle ng suffering doon. Wala nang hihigit pa dyan. Meron pang bagong darating na mas maganda, mas maayos, mas maunlad, at talagang para sa'yo. So anong dapat gawin ngayon ni Sagittarius? Bumangon. Bangon, bangon, bangon at talagang tumayot, gumalaw, no? Hindi ito ang panahon para mag-play victim ka or maging mahina ka. We need to fight for something better at huwag mo nang indahin pa yung mga nangyari noon. Halimbawa, meron kang kaibigan, sabi niya, "Huy, Sagittarius, tara apply tayo dun. Kaya natin to." Ikaw naman, "Ay, ayoko, nasaktan pa ako painful pa, ayoko pang umalis, ayoko pang mag-try ng bago, ayoko pa mag-entertain ng bago." Pinapalagpas mo yung opportunity dahil lang masakit pa ito. Minsan, gagalaw ka kahit naramdaman mo pa yung bigat or sakit. Dahil ang mundo naman ay hindi hihinto para sa'yo, di ba? So, kailangan mong sumabay, kailangan mong gumalaw, kailangan mo maging survivor at maging fighter this time. Okay? The Ten of Swords, the Two of Swords. Yes, kailangan mo talaga mag-decide. Mamimili ka Ako ba'y patuloy na magdadamdam dito sa isang sulok at iiyak na lamang sa mga sinapit ko? Or babangon ako at talagang lalaban ako. Kukunin ko yung trabahong yun, pipila ako dito, makikipag-usap ako dyan, lalarga ako doon. Kahit daladala ko sa puso ko pa rin yung pain, kikilos ako. The choice is yours. Pero sabi dito, kailangan mong i-open up sarili mo. Kasi parang natakot ka masyado Parang masyado kang napaso sa nangyari. At parang takot at takot kang buksan ang sarili sa mga bagong bagay. You're guarding yourself too much, Sagittarius. Sa panahon to para mag-try, mag-decide, mamili para sa pag-angat mo. Okay? So, mga Sagittarius, ano ba yung mga wish mo this time na gusto mong matupad this May 25 to 31? Comment down below. Be specific at talaga matutupad yan para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Seven of Swords. Sabi dito, mag-focus ka sa yung mga
pansariling aksyon. Alam ko wala kang tiwala sa ibang tao. Ano, parang ayaw mo mag-rely sa iba, ayaw mong kumapit sa iba, or umasa na gagawin nila yung mga bagay na standard mo. Kaya ngayon, you're doing things on your own. Sabi mo, kung kaya ko, ako na lang. Hindi ko na kailangan pa ng tulong ng iba kasi pag may kasamang iba, lalong gumugulo, lalong humihirap, lalong tumatagal. Kaya ngayon, you're doing things on your own. Payo dito, continue mo lang yan, no? Do things in silence, in shadows. Huwag mo masyadong ipamalita sa ibang tao kung ano yung gagawin mong bago para hindi ka maantala, hindi ka ma-judge, at lalong hindi ka ma-pressure. Kasi nakita ko dito, kayang-kaya mo to mag-isa. And very, very productive kapag ganun. Okay? 7 of Swords, meron kang the Page of Wands. Yes, kung ano man daw tong bagong gagawin mo at talaga namang sabi mo, ako na, ako na, ako na. Hindi ko kailangan ng asungot pang iba. Or hindi ko kailangan ng maraming bibig. Hindi ko kailangan ng maraming opinion. Hindi ko kailangan ng maraming kamay para gawin to. Kaya ko tong pasukin mag-isa. And I believe in my own judgment. Congratulations. Okay? So, mga Sagittarius dyan, taga saan po kayo? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? Nag-e-enjoy ng ating special reading para sa'yo ngayon. Comment down below po. In the area of what you need, meron po kayong the 9 of Pentacles. Sabi dito, ang kailangan mo ay talagang pag-appreciate sa life mo ngayon. Alam ko nanggaling ka sa lugmok, nanggaling ka sa walang-wala o pagkabagsak o pagkabokya. Pero sabi dito, kapag na-appreciate mo yung buhay mo, yung paligid mo, yung mga bagay na meron ka, magnet yan for more blessings. Magnet yan for bigger, better things. Kaya kung ikaw yung uri ng tao na puro reklamo, puro puna sa mga bagay na meron ka, ay baka magtampo sa'yo si universe, di ba? So appreciate what you have. Yung cellphone mo, yung bahay mo, yung damit mo, yung gadgets mo, yung trabaho mo, pahalagahan. Kasi pag pinapahalagahan mo yan, dodoble, titriple yung mga ibibigay sa'yo ng universe na blessing. Okay? Sabi rin dito, panahon na para tumayo ka sa iyong sariling paa. Kung ikaw ay for a long, long time nakadepende sa asawa, nakadepende sa mga anak, o nakadepende ka sa magulang, panahon na to para tumayo ka on your own. Kung balak mo magnegosyo para meron kang sarili mong pera, go. Kasi nakita ko dito na gusto mo nang magkaroon ng sarili mong finances para mabili mo na yung gusto mo. Kasi ayaw mo nang dumidepende sa ibang tao kasi nakakarinig ka pa ng ibang bagay. So, ngayon, build your own empire, begin that business, and make sure na talagang nakatutok ka dyan at gustong-gusto mo talaga yan. Kasi kung hindi mo gusto yan, napipilitan ka lang, wag. Baka magsiyang ka lang ng pera at oras at pagod. Pero kung alam mong yan yung susi mo for better things, why not, di ba? 9 of Pentacles, the 6 of Cups. Okay. Here, sabi ng yung spirit guides, alam niya na marami ka pang hang-ups from the past. Marami ka mga inaalala na, ay buti pa yung buhay namin noon. Ay buti pa yung buhay ko nung nasa dalaga pa ako o nung binata pa ako. Pero ngayon ang hirap-hirap. Parang you are so bitter with your life now na ang palagi mo lang naiisip ay yung nakaraan. Sabi dito, i-appreciate mo naman yung buhay ka ngayon. Siguro naman ibang-iba pa rin yan noon. Meron ka pa rin mga dapat ipagpasalamat na wala ka dati. At meron ka pa rin mga dapat ipagpasalamat na nandito ka kumpara noon. 'Di ba? So, ang lesson sa'yo this week, appreciate what you have. Kasi hindi lahat ng tao binibigyan ng ganyang bagay. At baka ma-realize mo rin na much maswerte ka pa kumpara sa mga kakilala mong ibang tao. Okay? So be grateful, be glad, build your empire, enjoy your life, and do not let yourself be bitter sa mga nangyari noon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Queen of Wands. Sabi dito, manunumbalik this week yung tiwala mo sa iyong sarili. Yung confidence na dinurog nung kasawiang palad na ito. Sabi, ito yung panahon na magtitiwala ka ulit sa iyong sarili. Susubok ka, magiging explorer ka ulit. You will try something new and you will tell yourself, sige, try ko lang, subukan ko lang. Wala naman siguro mawawala kung bibigyan ko ulit ang sarili ko ng chance. 'Di ba? So ito yung panahon na huwag ka nang makinig sa mga nega,
no? Socialize even more, meet other people, go out. Kasi nasa labas yung mga posibilidad. Nasa labas yung mga pintuan at opportunity na pwede mong tahakin. Kung magkukulong ka lang dyan, ay talagang limitado ang oportunidad. Pero kung lalabas ka and you will present yourself in the best way possible, you love yourself, you love what you do, and you believe in what you can do, darating yung mga magagandang biyaya sa'yo. So go out, come out of your shell, believe in yourself, darating yan. Okay? Queen of Wands, the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles here, talagang tinan mo siya, gigil siya eh. Nakayakap lang siya sa kanyang mga inaalagaan. Ayaw niyang gumalaw, ayaw niyang buksan ang sarili niya kasi takot siyang magkamali. Masyado niyang ginaguard ang kanyang sarili to the point na wala na nangyayari sa kanya. Walang pag-abante, walang pag-asenso, walang paglago. Kasi nga, masyado niyang pinoprotektahan ang sarili niya. Sa panahon to for you to let go, let loose, let loose. Let loose mo yung sarili mo. Buksan mo ang sarili mo sa mga bagong eksperyensya, sa mga bagong lugar, bagong pagkakataon, bagong feelings, bagong pintuan. Hanggat nakahalok-kip-kip ka dyan at pinoprotektahan mo ang sarili mo, lalo kang lulubog sa kumunoy na ito. So open yourself and try. Try mo lang, subukan mo lang, and you will see kung ano yung para sa'yo at kung ano yung naghihintay sa'yo this time. Okay? In your near future, you have the Four of Swords. Sabi dito, at tabayanan mo for days, for weeks, or for months, meron kang prayer na napakinggan. No? Meron kang hiniling kay God at ngayon a-action ka na. No? Parang sabi mo, yes, dumating din. Yes, panatag na yung puso ko kasi may kumpirmasyon eh. Meron ka namang panghahawakan eh. Kung before, puro duda, puro takot, pero overthinking, kung darating ba o hindi, kung makukuha ko ba o hindi. Pero dito, kitang-kita ko na yes, nasagot yung prayer mo, ibibigay na sa'yo, kaya a-action ka na. Congratulations. Okay? Kaya pinapayuhan ka ngayon na relax ka lang. Do not drown in frustration. Do not drown in your desperation na makuha yung isang bagay. Kapag mas relax ka, kapag mas payapa ka, doon yan papasok. Okay? Four of Swords, the Ten of Wands. Yes. Alam mo, pinapayuhan ka rin dito na magpahinga. No, magpahinga, bigyan ng oras ang pahinga sa kabila ng pagod mo. Alam naman ng yung spirit guides na hardworking ka eh, gagalaw ka eh, kikilos ka eh, wala kang papatagalin, wala kang sasayangin na oras. Pero sabi dito, minsan magpahinga din, no? Power din yan eh, yung power nap. Kung ang cellphone nga china-charge, ikaw pa kaya, 'di ba? So kapag napagod, kapag latang-lata ang katawan, pag alam mong kailangan ko na magpahinga, kunin mo yung chance na yon. Kasi kapag may pahinga ka, palagi kang may oras para gumalaw. Palagi kang may energy para tuparin itong mga action na ito. So always choose to rest kapag kailangan. At kung ano naman to mga pinaghihirapan mo na parang sobrang takot ka, hindi mo alam kung mangyayari pa ba, kung may katuparan pa ba, itaas mo sa Diyos. And your hard work will be appreciated at lahat ng sinakripisyo mo will be given back a certain amount of reward. So congratulations. In your challenge, meron kang Page of Swords. Sabi dito, ay kalkalin mo daw muna yung impormasyon bago tayo sumuong doon. Halimbawa, tinawagan ka, sabi sa'yo, uy Sagittarius, opening na kami ngayon sa agency patungong North Korea, patungong South Korea. Tapos sabi mo, sige, sugod agad. Wala kang din nilang papeles. So, kailangan dito, kakalkalin mo. Sabi mo, teka po, ano po bang requirements? Ano po ba yung dapat kong dalhin? Kasi po, luluwas pa ako ng Ilocos, halimbawa. So, kailangan armasado ka ng impormasyon ngayon. Hindi pwedeng sabihin mo, ay sorry po, hindi ko po kasi alam. Ay sorry po, wala po kasi nagsabi sa akin. Hindi na ano yan eh. Hindi na acceptable reason yan eh. Sabi nga ni Piolo Pascual, di ba? He needs an acceptable reason. So, kailangan armasado ka ng impormasyon. Nang sa ganun, pag pumasok ka at sumuong ka sa isang bagay, you know what to do. At hindi ka clueless. Okay? Pinapayuhan ka rin na umiwas-iwas sa mga GC or kwentuhan online or mga secret na chat boxes
Kasi baka mamaya mapahamak ka pa sa mga chismisan dyan, baka madamay ka pa. So kung meron kang mga kumare or kamag-anak na merong GC, nako baka mamaya mabuklat yan, madamay ka pa. So get out of that situation. Huwag ka na lang mag-comment, huwag ka na lang mag-reply, hayaan mo sila. Okay? Page of Swords, the Ten of Pentacles. Yes, patungkol ito sa mga pangmatagalan mong inaasikaso, negosyo, trabaho, career path, o meron kang kliyente, o meron kang binibili na property or binabawi na pinagkautangan or sinangla, no? Kailangan daw buting tingin mong mabuti. Hindi pwedeng patalo ka dito. Okay? Halimbawa, meron kang pinipirmahang kontrata para sa isang pwesto o sa isang supplier o sa isang negosyo o sa isang kontrata. Kailangan daw binubusisi mo kasi long lasting ang effect nito. Para masiguro mo na pangmatagalan yung abundance, you need to read the fine prints. You really need to acknowledge kung ano yung mga nakahantad sa'yo. Hindi pwedeng inosente ka. Hindi pwedeng hindi mo alam. Hindi pwedeng hindi mo binasa. Kailangan lamang ang may alam. Para tong inaalagaan mo na long lasting ay talagang maging long lasting para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang valiant courage, take action with passion. Sabi dito, kumilos ka, lumaban ka na may tapang, may sigasig, may pagmamahal. Especially here, pag alam mong para sa'yo tong opportunity na to, ilaban mo. Huwag kang panghinaan ng loob, pero armasan palagi ang sarili ng mga impormasyon para nang sa ganon, meron ka mapanghahawakan kapag lumarga ka na. Okay? In your fortune, you have the Hierophant. May basbas ka. Okay? Ito po yung malaking indikasyon ng blessing. Either nakita ko parang merong bubuksan na bagong bahay. Congratulations. Kung ito man po yung hinihiling mo para sa bahay, this is a big, big confirmation. Or narinig ko rin parang kasal, binyag, ribbon cutting ng bagong negosyo. Meron ding approval ng mga visa or approval sa mga interview training. Congratulations. Nakuha mo yung matamis na oo mula sa isang authoritative figure na ito. Pasado ka, nakalagpas ka, makukuha mo this time yung matamis na oo. Congratulations. The Hierophant, the Seven of Wands. Yes, napanindigan mo, naipaglaban mo. Talagang you have proven to them na magagawa mo ang lahat, makuha lang yung matamis na oo. So congratulations, you have proven your worth, you have proven your position at talagang ibibigay na para sa'yo. Congratulations po. Ipinaglaban mo ay nauwi sa magandang resulta. The blessing will be yours. In your divine messages, meron kang balance spirituality and practicality. Napakasimple nito. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. Hindi puro dasal lang, kailangan gumagalaw ka rin. Hindi rin naman puro galaw lang, kailangan nagdarasal ka rin for the protection, guidance, and abundance. Okay? Balansehin mo yan nang sa ganon, tamang timpla ang mangyari sa'yo this time. In your divine messages, meron kang the Four of Cups. Sabi dito, huwag ka nang manghinayang pa sa mga nangyari in the past. Huwag ka nang tumambay pa sa dapat ganito ginawa ko, dapat ganito sinabi ko, dapat pala ganito desisyon ko. Huwag mo nang i-replay pa ng i-replay yun ang nangyari noon. Wala kang time machine para baguhin yan. So let go, move on, accept what was. Nang sa ganon, maging maliwanag na sa puso mo kung ano yung bagong darating. May inaabot sa iyo si God. May inaabot sa iyo yung bagong opportunity at dito ka tumutok. Huwag mong sayangin. Don't waste this chance. Ito yung pagkakataon sa iyo para sa bagong bagay. Okay? The Four of Cups, you have the Fool card. Yes, panahon na to take a risk, to make a move, to make a bolder choice, a bolder decision na may bagong darating, sige, susugalan ko yan, tatry ko yan. Why not? Why not? Why not? Kasi nakita mo na ito na yung only chance ko. So, panahon na to para maging mas matapang, maging mas palaban, maging experimental, at pumasok sa mga bagong territory at mga bagong experiences. And you will see kung ano yung saysay nito sa buhay mo moving forward. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo ng kata ng fortune cards. You have pig, beware of greed. Mag-ingat daw po kayo sa mga gahaman, mga ganid sa paligid. Iwas-iwas ka sa mga yan. Especially, sabi ko nga, sa mga GC, sa mga kamag-anak, sa mga nakita mo at nabasa mo na parang, uy, parang hindi sila mapagkakatiwalaan the way they talk about other people. So, iwas-iwas ka dyan.
You have torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Sabi dito, maliliwanagan ka sa mga bagay-bagay na aaksyonan mo. Kung dati litong-lito, atras abante, walang kasiguraduhan, pero heto, kikilos ka na kasi maliwanag na sa'yo kung anong nakahantad moving forward. Okay? You also have a ring. A marriage will take place, either romantic or business. Sabi ko nga sa inyo, may basbas sa isang kasal, baka binyag ito, ribbon cutting, or union ng dalawang tao for a business, no? Baka meron kang business partner. But nevertheless, talagang merong pagsasama na bubuo sa isang magandang bagay. Congratulations. You have bird flying, news is on the way. Asahan niyo daw po ang pagdating ng isang magandang balita at pagkakataon na talagang papasukin mo. Congratulations. In your outcome for May 25 to 31, meron kang the Two of Pentacles. Babalanse na ulit ang buhay mo. Alam mo na kung ano yung mga dapat ko nang layuan, dapat ko nang tigilan, dapat ko nang i-let go, at unti-unti mo na ulit mahahawakan kung ano yung mga importante sa buhay mo. At dito nakita ko na very busy ka na. Alam mo na kung ano yung mahalaga, alam mo na kung ano yung dapat lumamon ng oras mo, alam mo na kung ano yung dapat kong pag-effortan, and then may time ka na rin for yourself. Hindi ka lang puro trabaho, trabaho, trabaho. May time ka na rin for your welfare, for your family, labas-labas, gimmick. May time ka na to relax and have fun. Nakita ko dito na balanse na ang buhay mo at hindi na katulad dati na super chaotic. Congratulations. The Two of Pentacles, the Page of Swords. Si Page of Swords here is all about you, na kung ano man ang kaharapin ko, kayang-kaya ko siyang panghawakan. Kung ano man yung dumating na challenge, hindi ako aatras, hindi ako panghihinaan ng loob, alam ko kung ano yung ritmo na dapat kong ibigay, mapanghawakan lang sila ng maayos. Hindi kayong uri ng tao na, ayoko na, sa iba na lang ipasa, suko na ako. No. Mas palaban ka ngayon at mas gigil ka ngayon, no? Pinag-aaralan mo mabuti kung paano ko kaya pagkasabayin yung pag-aaral ng anak ko at sa katindahan. Paano ko kaya pagkasabayin yung Zumba ko tuwing Sunday tapos yung pagpapagawa ko halimbawa sa aking pader. Paano kaya pagkasabayin yung trabaho ko at saka pagiging single mom ko? Ngayon, inaaral mo to. Sabi mo, kailangan mahanapan ko to ng diskarte, ng schedule, ng tamang paraan. Nang sa ganun, mapanghawakan ko sila ng sabay-sabay. Dahil sa talino mo, dahil sa husay mo, dahil sa energy mo to find the better solution, ayan, nahawakan mo sila ng sabay-sabay at hindi ka nahihirapan. Congratulations, okay? So, Sagittarius, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on this one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Ten of Pentacles, the Knight of Wands, and the Page of Wands. At the bottom, you have the Judgment card. Marami kang pagdarasal ngayon. Sabi mo, God, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Tinataas ko na sa iyo ang lahat. I'm surrendering my control and my power to you. Give me what I want. So dahil sinurrender mo na sa iyo mo, God, kung talagang para sa akin to gagawin ko. Here you are. You're being advised to take on the challenge. Alam ng yung spirit guides na maganda to, exciting journey ito. So kung ano man tong papasukin mo regarding your question, grab it, take it. Huwag mo sayangin yung chance kasi alam niya na talaga namang this will be an exciting level in your life. It will lead you to a long-lasting happiness. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo din. Nakita ko dito na long-lasting itong abundance, okay? Dahil sinunod mo yung tawag ng yung damdamin, you followed God's calling, at hindi mo na nilabanan, hindi mo na pinwersa, hindi mo na inavoid. Heto, yung isusugal mo ngayon, susubukan mo ngayong bagong bagay, it will be a passionate energy para sa'yo. At talagang magbubunga ng pangmatagalang kaligayahan, abundance, stability, and also prosperity para sa'yo. Kumbaga, sulit ang lahat. At makikita mo yan sooner. Excited ka ba dyan sa question mo? Parang energetic ka, gustong-gusto mo siyang gawin, alam mo sa puso mo, passion mo to, may magandang patutunguhan to, kaya parang gusto mo sanang ilaban. Pero marami kang reservations, marami kang duda, marami kang mga
hang-ups from the past, pero dahil sabi mo, God, kung talagang yan yung nakahantad sa akin, yan talaga yung pine-present mo sa akin, sige, yayakapin ko na, kukunin ko na. At you will realize sooner, matututunan mo siyang mahalin, talaga namang nag-excel ka dyan, you are in your best element. And doon tutulay yung pangmatagalan na swerte. Congratulations. Okay? Kung ang question mo yes or no, the answer is yes, 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 yes. This pagkagising or this new life, this new beginning para sa'yo ay talaga magdudulot ng walang katapusan at pangmatagalan pa nga na talaga namang pag-asenso. Congratulations. Okay? So Sagittarius, ito po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 25 to 31. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Sagittarius this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James, for James Tarot PH. God bless everybody.